talagang mga taga-gobyerno, wala talaga silang GC, no? Hindi sila talaga nag-uusap-usap, no? Para silang mga isda na mga wala sa tubig, hindi sila nagkakaintindihan. Si Chodoro meron na namang banat sa China. Ina nyo, hindi ko maintindihan kayo, mag-amo kayo. Oh, ikaw, binabanatan mo, hilig mong banatan yung China, yung amo mo bumanat sa China noong nasa ASEAN, tapos tinuligsa siya noong mga analyst tungkol doon sa kanyang pagkukwento, paglalahad, pagsusumbong patungkol sa nangyayari dyan sa West Philippines Sea. Tapos ito, meron na namang sinasabing kung anong kabalbalan dito sa China. Oo. Oh, kasi supposedly may chance daw na makapag-usap itong ating gobyerno at saka yung China patungkol sa ewan ko kung anong issue ba yan. Oh, itong si Chodoro na kunyari galit sa China, pero karamihan ng mga transaksyon niya, may mga negosyo rin pala yan na involved sa China. Upon what you mentioned kanina, sir, about not wanting to meet your Chinese counterpart, hindi ba important, sir, for ministers to continue conversation despite the tension? Well, di ba? Meron counterpart yung defense, kasi to Department of Defense. Yung defense counterpart ng China, nandiyan dyan na hindi niya daw kinausap. No, hindi daw niya kinausap. Nagmamalaki. Ang hilig-hilig nyo magmalaki, ang liit-liit nyo naman. I mean, grab every opportunity na meron ka para maiposisyon mo, or at least kahit papaano maipwesto mo yung foreign policy. Oh, so ito, nagmamalaki na naman tayo. Nagmamalaki na naman tayo na may chance na makausap natin yung defense minister or yung representative ng depensa pang karagatan ba yan ng China. Hindi kinausap nito, ang yabang-yabang nito. Alam mo, ang problema kasi talaga kay Bongbong, napapaligiran siya ng mga mayayabang na mga cabinet secretary na hindi nagtutugma doon sa mga gustong mangyari ni Pangulong Marcos. Ito si Pangulong Marcos, meron siyang gustong mangyari, kaya lang etong mga nakapalibot sa kanya, may mga pansarili ding mga gustong mangyari. Kala mo sila presidente ng Pilipinas eh. Makaasta sila, kala mo silang may-ari ng Pilipinas eh. O anong sinabi? Of course, it is important, but how can you have a conversation when the day before the ADMM, the Ministry of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways and or suffer the consequences, and that the Philippines is blackmailing China? O hindi ba? So yung Defense Ministry ng China, yun yung sinasabi. So nagtampo siya. Ba't ko siya kakausapin? Kahapon lang kung ano-ano yung pinagsasabi niya tungkol sa atin, tapos kakausapin ko pa siya. Yun na nga yung pinakamagandang paraan to confront him na masabi mo sa kanya, sir, I've heard you've said this. Bakit mo naman nasabi yun? Actually, dito sa kami ngayon agrabyado Ang laki-laki nyo, ang lakas-lakas nyo I mean, how can we blackmail you? Tsaka, paano ka namin mabablackmail? Ang laki-laking bansa mo. You are the strongest economy. Wala naman kaming hawak against you. Actually, ang Pilipinas nga talagang magsasuffer kapag pinutol ng China ang ugnayan nila sa atin, because majority ng mga produkto natin kayang-kayang ang bilhin ng China lahat ng produkto sa Pilipinas Lahat ng mga pinoproduce natin na kung ano-ano sa Pilipinas, kayang bilhin ng China. Ganun kayaman ng China na kung makikipag-cooperate ka lang sa kanila, kung tatanggalin mo yung iyong pride at para sa Pilipino, para sa Pilipinas, para sa benepisyo ng lahat, makikipag-cooperate ka dito, sila ang pinakamayaman na ekonomiya ngayon. Oh, may problema tayo sa South China Sea. Anong gagawin mo? Nandiyan na yung tao. Dapat nga kinausap mo siya Na sir, baka naman pwede natin yung tension. Hindi naman kami mananalo sa inyo. Wala naman kami mga armamentes. Ano kami sa inyo? Kung magrarambulan ng mga bansa natin ngayon, sa gagaling nyo magkarate, di man kami mananalo sa inyo. Baka naman pwede sir. People might see it as bullying kasi ang laki nyo, ang liit namin. Ang lalakas ng water cannon nyo. Yung water cannon namin parang parang garden hose lang. I mean, baka naman pwede sir. Hindi ba alam mo this is your opportunity para sana
yung interest ng Pilipinas, yung isipin mo. Pero hindi, nasaktan siya eh. Nasaktan siya sa mga sinabi nung Defense Minister ng China. Therefore, hindi niya nakakausapin. Anak ng tokwa yan. Eh di, ano ka, nagdesisyon ka para sa sarili mo, hindi ka nagdesisyon para sa buong Pilipino. Kasi pwede na sanang yan yung opportunity para maipaliwanag mo sa kanya na mali yung mga balitang nakakarating sa kanya, mali yung mga pronouncements niya. In fact, ito nga yung mga ano namin, ito nga yung mga nangyayari sa atin ngayon. Yung, ewan ko, katulad na lang kay Bongbong Marcos. Ang yabang-yabang ni Bongbong Marcos sa ASEAN. O, sinabi niya, itong China, ganito, ganyan, their aggression, blah, 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 blah. Ginugulpi kami dyan. O, di ba nagsumbong-sumbong siya? O, anong sabi ng mga taga-ASEAN? Sabi ng mga taga-ASEAN, hindi ito yung tamang forum para pag-usapan natin yung personal na alitan yung dalawa. Oo. Kasi sa totoo lang, lahat ng mga ASEAN nation are trying to be friends with China in terms of economy. Nandiyan sana yung ASEAN na yan para pag-usapan kung ano yung mga pwedeng maitulong nyo sa isa't isa. Hindi kayo dapat dyan nagtitirahan kasi hindi yan yung tamang panahon na magbabanatang kayo sa bawat isa. Walang nagsasalita against each other. Diyan sa bukod tanging yung gunggong na presidente lang natin sa Pilipinas ang naging ganyan balahura diyan sa sa ASEAN at sinumbong niya yung mga akala naman niya kakampihan siya. Kahit naman gusto siyang kampihan, noong mga nakapalibot na bansa, sila din, meron ding claim. At kalaban din nila yung China. Sa mga kiniklaim ng China na mga isla dyan, hindi lang po Pilipinas. Meron din Brunei, meron din Vietnam, meron din Indonesia, meron din Malaysia. Kalaban din yan ng China pagdating sa 9-dash line na yan. At ang ginagawa nga ng mga world leaders pagka may mga ganyang opportunity, hindi nila yan masyadong tinatouch kasi nga mahaba-haba at mahaba talagang usapan yan. Hindi yan matatapos ni hindi pa nga natin katulad yan, meron nga tayong napanalunan sa UNCLOS eh. 'Di ba na yung karapatan diyan sa karagatan na yan tayo. Hindi nga natin mai-impose eh. So ibig sabihin, gagamitin mo yung ilang araw na opportunity na yun, nakasama mo yung mga world leaders para hikayatin sila na makipag-cooperate sa'yo sa ekonomiya. Kasi yun naman talaga eh, ang revenue generation ng Pilipinas eh, ekonomiya. So wag mong sayangin yung oras mo, araw mo para magmukha kang kawawa, para sabihin mo na binubuli-buli ka doon kasi magmumukha ka lang na mahinang leader. Nakita nyo ba si Donald Trump at saka si Xi Jinping kahit magkaaway sila? May trade war sila ha, kahit na talagang mortal sila magkaaway sa ekonomiya. Anong nakita nyong ginawa nila? Nag-usap sila. Kahit plastikan lang yan, nag-usap sila, nagkamayan sila. Si Donald Trump pa mismo nagsasabi na, we have been friends with China and I have been a long-time friend of President Xi Jinping and I am sure na itong pag-uusap natin, marami tayong mga development. O anong ginawa nung dalawa? O yung kanilang trade war, inano nila ng konti, pinagpahinga nila. 1 taon, wala tayong trade war. Trabaho tayo ulit, palitan tayo ulit ng produkto, tapos mag-cooperate tayo ulit, ayusin natin. Tingnan natin sa loob ng 1 taon kung ano yung magiging epekto sa atin at sa buong mundo. Di ba? Ganon. Hindi ito eh. Kayabang-yabang eh. Si Bongbong kayabang-yabang eh. Ginamit yung yung platform na yun para yung kanilang pagpapaawa effect. Ewan ko ba nagpapaawa yan? Siguro baka para may magbigay na naman sa kanya ng pera. O paawa, ito rin paawa, patapang. O tapos ano nangyari doon sa may APEC summit diyan sa Korea, o tinan mo. Yung amo niya mismo ang lumapit. O sinasabi nitong gunggong na to na marami daw sinasabing masama yung taga-China sa kanyang statement. Kaya di niya na kinausap. Oy, si Bongbong, ba't ganun? Ang dami niyang sinabing masama sa China, kay Xi Jinping, pero para siyang aso na naghahanap ng atensyon mula kay Xi Jinping. Oh, ikaw naman pala, sasabihin mo, ang daming sinabing masama sa akin ito, bakit kakausapin ko pa? Bakit si Bongbong? Ang dami masamang sinabi kay Xi Jinping, tapos lumapit pa. So ibig sabihin, si Bongbong walang hiya. Ikaw may meron kang pride, si Bongbong wala, ganon. Di kayo nag-uusap-usap eh. Labo-labo ng ninyo. Would you talk to
Or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Yes. That's your job actually. Being the defense minister, that is your job. Makipag-communicate, makipag-coordinate, makipag-cooperate, at makipag-usap. Yun ang trabaho mo. Yun ang trabaho mo, na unahin yung interest ng Pilipino, itry mong ipaintindi doon sa kalaban mo. Ayun na nga, meron ngang negative, maling perception sa'yo yung tao, and may opportunity ka para ayusin, baguhin yung kanyang perception. Anong ginawa mo? Sinayang mo yung opportunity, nagpunta ka pa dyan. Sana natulog ka na lang sa bahay mo. Di ba? Yun na nga yun eh. Meron kayong misunderstanding, meron kayong miscommunication. Anong dapat gawin doon? Ayusin. Yung misunderstandings dapat ayusin. Yung miscommunication dapat linawin. Putang ina, magmamalaki ka, Teodoro. Ang yabang-yabang ninyo, wala naman kayong ipagmamalaki. Wala naman tayong pwedeng ihawak sa liig sa mga Chinese para para takutin at pasunurin natin sila eh. Actually, mas malaki ang mawawala sa atin kapag talagang itinuloy-tuloy niyo yung pagiging magaspang niyo sa China. Ang China ang bumibili sa atin ng produkto. Tayo man, siomay lang naman na binibili yata natin sa China. Di ba? Ito na yung pagkakataon, Teodoro. Diyos ko naman, inunan nyo pa yung mga pride ninyo. For once, baka naman pwede yung kapakanan ng mga Pilipino ang ating unahin at tupagin. I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith, kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko bakit hindi. Pero kakausapin mo na the day before sinabi binablackmail natin ng China. Pero si Marcos, ang dami niya sinasabing masama sa China, tapos parang aso na lumalapit sa China. Nakikipagkamay, naghahanap ng atensyon. Hindi kayo consistent, magkakaiba kayo ng direksyon. Kaya ang gulo-gulo ng Pilipinas kasi iba direksyon ng presidente, iba din direksyon ng mga tao ng presidente. Yung mga tao ng presidente, nagdi-decide sila para sa sarili nila. Nagdi-decide sila hindi angkop doon sa polisiya ng presidente nila. Walang hiya kayo. Pagkatapos, magbago daw tayo ng mend your ways para Ginagawa kasi ni Teodoro yung paawa eh. Nagpapaawa siya, sinasabi niya na inaapi-api tayo, hindi tayo papayag. Naggagaganon siya sa mga Pilipino. Inaapi tayo. So itong mga Pilipino, talagang gusto nila Teodoro, tsaka nila Tariela, na yung mga Pilipino magalit talaga sa China. Kasi ito yung sinasabi niya, kakausapin ba natin yan? Minamaliit tayo. Kakausapin ba natin yan? Sinasabi ganito tayo, ganyan tayo. Hindi ba parang inaano nila yung mga Pilipino? Oo nga naman, may pride ang mga Pilipino. Filipino pride nga eh. Mahilig tayo sa fried chicken eh. So yun ang propaganda nito nila Teodoro na tayong papayag. Tayo papayag, nagaganon-ganonin nila tayo. Ngayon sige, hindi tayo pumayag na makipag-usap sa kanila, na suppose na kung nakipag-usap ka lang sana, baka may magandang development na diyan sa mga issues na kinakaharap natin with them. Versus not at all. Because none at all, if you didn't do anything at all, wala ka talagang resulta. Versus you tried. Pero dahil wala naman kayo talagang pakialam sa sa welfare ng mga Pilipino, makikipagmatigasan kayo. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, hindi gumising ang China ngayong araw na to para isipin ng Pilipinas. I don't think so. Napakaliit ng Pilipinas na market sa market na minamanage nila sa buong Southeast Asia at buong Asia. Pwede nila. Actually, baka nga makalimutan na kayo ng mga yan eh. Kaya nga tayo nakikipag-close sa mga malalaking mga bansa na yan. Kaya nga tayo nangangarap magkaroon ng time, opportunity para yung ating mga produkto, yung ating ekonomiya, yung ating bansang Pilipinas mai-offer sa kanila, hindi para pag-aarihin kundi para mag-invest kayo dito. Gusto nga natin magkaroon ng mga ganong opportunity. Nakikipag-set nga tayo ng mga meeting. Tapos andyan ka na sa meeting, hindi mo pa kinausap. Ito naman si Teodoro. Puro kayo propaganda, puro kayo paawa na binubuli tayo, ganito, ganyan. Sawang-sawa na yung mga Pilipino sa ganyan, yung kinakaawaan. Biro mo magsasabi sila, gusto namin makipag-usap, pambait kami, but sasamihan ka on the other hand na gano'n. Sampal sa mukha yun. Kaya hindi ko tatanggapin.
Sir, At is, sinabi ko yun sa aking intervention sa ABM-COM Plus. At kinop ko ang isang tao na sinabi, resist unilateral bullying. So sinusunod lang naman natin ang sinabi. Sino nagsabi no? President Xi Jinping sa APEC. Kaya sabi niya, we must resist unilateral bullying. Eh ba't pag tayo ang nagre-resist, ayaw nila? O ba't sinasabi mo yun sa mga Pilipino? Crowd mo yan. Di sana, lahat ng mga sinasabi mo na yan, sinabi mo dun sa counterpart mo sa China. Sabi ng ninyo, ng presidente ninyo, resist unilateral bullying. O, itong ginagawa ninyo sa tingin namin bullying. Why? Kasi ang liit namin, kayo ang laki-laki nyo. Dami yung mga armas, kami wala. Ilan lang mga barko namin. So feeling namin, binubuli nyo kami. Sabi ng presidente ninyo, we must resist. We are resisting to be bullied by you. O hindi ba, kung mag-uusap lang sana kayong gano'n, baka na-realize nyo, nga no? Kaya lang hindi you missed the opportunity na yung, ito, katulad niyan, yung mga pinagsasabi mo ngayon, you could have said those sa kanya versus dito sa media natin, nasasalsalin lang yan. Na pag palalabasin lang, nakaawa-awa tayo, magdidilaan tayo ng mga sugat natin, wala naman tayong benepisyo. Hayop yan. So yan ang sinasabi ni Teodoro. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang